Panitikang Pilipino sa panahon ng Hapon. Kaligiran ng panahon. Naging mas maunlad at malawak ang panitikan ng Pilipinas dahil sa pagpasok ng mga mananakop sa bansa. Ang mga Hapones ang kahuli-huliyang sumakop sa Pilipinas. Bagamat maunlad na ng mga panahong iyon ang panitika ng Pilipinas dahil sa mga naunang mananakop, nadagdagan pa ito nang dumating ang mga Hapones. May malaking pagnanais sa bansang Hapon na maghari sa buong Asya. Layunin nitong itaboy ang mga bansang kanlurang sumakop sa Asya. Kaya noong 8 ng Disyembre, 1941, binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor, Hawaii, na siyang daungan ng buong pandagat ng Amerika. Dahil dito, nagpahayag ng digmaan ang bansang Amerika laban sa Hapon, na kaagad namang tumugon sa digmaan. Hindi naglaon ay humina ang pwersa ng Amerika. Napasuko ng mga Hapon ang mga Amerikano at umatras si General Douglas MacArthur kasama si Manuel L. Quezon na noon ay Pangulo ng Pilipinas. Napasok ng Hapon ang Pilipinas ng mga taong 1941 hanggang 1945. Sa panahong ito, nabalam ang pagunlad ng panitikang Pilipino. Inasarahan ang mga palimbagan ng Tribune at Free Press. At ang lingguhang liwayway ay inilagay sa mahigpit na pagmamatyag ng mga Hapones. Nagtiyagang magsulat ang mga Pilipino sa Tagalog. Marami sa kanila ang nagsalin ng akda mula sa Ingles. Si Juan C. Laya ang isa sa pinakamahusay sumulat sa Ingles at Tagalog. Tinuring na gintong panahon ito ng maikling kwento at ng dulang Tagalog, sapagkat ang wikang Ingles na naipasok ng Amerikano sa kamalayan ng Pilipino ay ipinagbawal ng Hapon. Tanging mga akda sa wikang Tagalog ang nailimbag at naisulat. Sa panahon ding ito, naitatag ang Hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon sa pangunguna ni Luis Tarok, Castro Alejandro at Juan Fileo. Ang pangunahing layunin nila ay ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga dukha at ang paglaban sa pamumuno ng Hapon. Pinili ang pinakamahusay na akda noong 1945. Ang lupon ay binuo ni na Agustin C. Fabian, Francisco Icasiano, Jose Esperanza Cruz, Arsenio Afan, Antonio B. L. Rosales, Clodoaldo del Mundo, Buenaventura C. Medina, at Teodorico L. Santos. Pagkatapos piliin ang 25 pinakamahusay, ipinasuri ito ni Lope K. Santos, Julian C. Balmaceda at Inigo Ed Regalado upang pagpasyahan ang mga magkakamit ng gantimpala. At ito ang kinalabasan. Unang gantimpala, lupang tinubuan ni Narciso Reyes. Ikalawang gantimpala, uhaw ang tigang na lupa ni Liwayway A. Arceo. Ikatlong gantimpala, lungsod, nayon at dagat-dagatan ni N.B.M. Gonzales.
buhay lalawigan ang karaniwang paksa ng mga akda sa panahong nito. Ang lalong nakilala sa ganitong panulat ay sina Brigido C. Batungbakal, Macario Pineda, Serafin C. Ginigundo. May damdaming makabayan, ngunit ingat na ingat ang mga manunulat upang di mahalata ng mananakop. Binigyan diin ng manunulat ang katutubong kulay, ang uri ng buhay ng panahong iyon, ang paghihirap sa buhay ng mga Pilipino. Noong ika-1943, pinakamaunlad ang sangay ng maikling kwento. Itinanghal ang 25 pinakamahusay na kwentong Tagalog na may katangiang Matimpi ang paksa, madula ngunit di maligoy ang mga pangyayari. Walang balangkas ang kwento. Iba-iba ang paksa at pamamaraang ginamit, nauukol sa karaniwang karanasan at buhay ng tao. Malawak ang paningin ginamit ng mga manunulat sa kanilang panulat, at payak ang mga pangungusap na ginamit ng mga akda. Dahil sa kahirapan ng buhay at kawalan ng magagamit na papel ang mga manlilimbag, naging matamlay ang pagsulat ng nobela. Ang pagtatangkang makasulat ng nobela ay di naging madali para sa mga manunulat. Ang ilan sa mga nobelang naisulat ay ang mga sumusunod. Sa Lundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago, Pamela ni Adriano P. Laudico at A.E. Letiaco, Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz, Zenaida ni Adriano Laudico, Magandang Silangan ni Gervasio Santiago, Lumubog ang Bituin ni Isidra Zaraga Castillo. Samantala, lumutang ang mga pangalan ni Jose J. Reyes, Victoria Lopez Araneta, and V.M. Gonzalez at Juan C. Laya sa pagsulat ng Katham Buhay. nakapaglathala din ng mga manunulat ng mga aklat sa Ingles na lingid sa kaalaman ng mga Hapones. Ang mga sumusunod na autor ay nakapaglathala ng mga aklat sa Ingles. How My Brother Leon Brought Home a Wife ni Manuel A. Argilia. The Wound and the Scar ni Arturo B. Rotor. Like the Molave ni R. Zulueta de Costa. His Native Soil ni Juan Cabreros Laya. Literature and Society ni Salvador Lopez. At The Winds of April ni NVM Gonzalez. Dalawang uri ng tula ang namayani noong panahon ng Hapon, ang karaniwan at malaya. Ang karaniwan ay binubuo ng mga saknong at talugturan. May magkakahawig na tunog ang mga huling pantig ng mga salita sa bawat taludtod. Samantala, ang malaya ay walang sinusunod na forma. Walang restriksyon sa pagbuo, kundi ang maluwag na pagsasama-sama ng mga salita sa paraang sarili ng manunulat. Maikli. Malaya ang tuluturan. Walang sukat na sinusunod at kadalasay walang tugma. Namalasak ang haiku at tanaga. Nagtataglay ng talinghaga. Samantala, nakahiligan din ng mga makata ang pagsulat ng haiku at tanaga. Simple at maririkit ang mga salitang ginamit sa mga tulang ito. Maiiksing taludturan na kadalasan ay buhay at kalikasan ng paksa. Ito ay nagtataglay ng kagandahan, damdamin at malalalim na kaisipan.
Ang haiku ay binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludtod. Ang unang taludtod ay may 5 pantig, ang ikalaway 7 pantig, at ang ikatlong taludtod ay 5 pantig. Ang tanaga ay may 4 na taludtod at may bilang na 7, 7, 7, 7 ang pantig sa bawat taludtod. Mahalagang banggitin ang pag-unlad ng ating wika sa panahon ng Hapon dahil sa maluwag na pamumuno ni Kenichi Ishikawa. Gintong panahon ito ng pamumulaklak ng panitikang Pilipino. Itinaas ng panahong ito ang kalidad ng pamumunang pampanitikan, sanaysay at maikling kwento. May pagtatanghal pa rin ng sarswela, ngunit naging madalang ito at sa panahon lamang ng pista itinatanghal. Naging aktibong grupo sa pagtatanghal ng dula ang Ateneo de Manila Players Guild sa pamumuno ni Padre Henry L. Irwin, UP Mobile Theater ni Wilfredo Maria Guerrero, at Barangay Theater ni Lamberto Abellana. Tinangkilik ang mga ganitong palabas noong panahon ng Hapon, sa bangkat ipinatigil ang mga pelikulang lokal at dayuhan. Taong 1942, pinayagan at binigyan ng permiso ng mga paglabas ng pelikula. Ngunit mula ikalawa ng hapon hanggang ika-6 ng gabi lamang, at ang mga ito'y sumailalim sa mahigpit na sensura. Dahil sa pagkawala ng hanapbuhay noong panahon ng Hapon, ang mga alagad ng sining, kabilang ang mga artista, manunulat at iba pa, ay nagsipaganap sa tanghalan ng mga stage shows tulad ng vaudeville upang magbigay aliw sa kalungkutan ng mga mamamayan. Namalasak din ang mga katawa-tawang paksa sa gumamit ng pagpapahayag na may 2 kahulugan upang ipalimot saglit sa mga manonood ang kalagayan ng bayan. Sikat na sikat ang stage shows noon sa kadahilanang ito'y kinapapalooban ng slapstick, panggagaya ng mga awit, melodrama at mahaharot na sayaw ng mga babae. Itinampok din dito ang maraming musikero, mga awit, mananayaw at komedyante. Itinatag din ang Dramatic Philippines ni Francisco Saikip at ng mga kasamang natapos sa Ateneo na sina Narciso Pimentel, Francisco Rodrigo at Alberto Caccinio. Nang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas noong ika-1945, muling lumakas ang kanilang puwersa at natalo nila ang mga Hapones. Hindi kinilala ng mga Amerikano ang tulong na nagawa ng hukbalahap sa pagkapi ng kaaway. Tuluyan nang napaalis ang mga Hapones ng mga araw na iyon. Sa panahon ng Hapon, marami ang nangyari. Sumikat ang wikang Pilipino, ngunit tumamlay naman ang panitikan dahil sa kawalan ng papel at pagbabawal sa wikang Ingles na nooy nakahiligan na nila. Ngunit, hindi pa rin maitatanggi na dahil sa pagpasok ng Hapon, mas usbong pa ang panitikang Pilipino. Dala-dala ng mga Hapon ang kanilang kultura kasabay ng pananakop nila. At dito, nagtatapos ang kwento
ng panitikan sa panahon ng Hapon. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and got kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we went streaking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Here's Friday night, do it all again. Here's Friday night, do it all again. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and got kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we went streaking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Here's Friday night, do it all again. 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나